May mga nagsabi po sa akin na dapat daw yung perang pinupunit ay ipamigay na lang sa walang pera. Para sa akin, mas mali po yun. Dapat, baka dapat pakulong yung mga tamad. So, pag ako presidente ng bansa, kailanman bawal ang mamamalimos. Bawal ang magbibigay ng tulong sa nanghihingi ng pera. Dapat ang pera ay pinagtatrabahuhan. Hindi nga mahalaga, hinihingi. So, huwag gawing timawa ang sarili sa hindi mahalagang bagay. Papel lang yun. So, nagsabi pa, hindi daw mabubuhay ang tao nang walang pera. Ay, napakamalino. So, sabi ko nga, si Ebat Adan ay walang pera, buhay. Even the father of all nations ay buhay. Nag-anak ng napakarami. Ninuno natin yon, Abraham ay walang pera. Hindi nakahawak ng pera yan kailanman. Pero nabuhay. Ang ibon ay walang pera at hindi nakapag-aral. Diba? Diyos ang bahala sa atin. Sabi ko nga, ang lahat ay nagdadasal na sana ay magkaroon sila ng simpleng buhay. Ano ba yung simpleng buhay? Tanim ka kamote, tulog ka. Pagising mo, tanim ka kamote, kain ka ng kamote. Inom ng bukal sa tubig sa bukal. Pagkaraan nun, yung anak mo, turuan mo ng salita ng Diyos hanggang magmahalak kayo. Tumanda, yung anak mo nagtanim ng kamote. Pag-inom ng tubig sa bukal. Yung mga apo nyo ay tinuruan ng salita ng Diyos. Pag namatay kayo, eternal life ang punta. Baka walang kasalanan yun. So hindi pera pinag-uusapan dito. Diba? Sabi ko nga, ang pahalagahan ay tao. Ang pahalagahan ay kalikasan, gawa ng Diyos. Yung tubig, yung kailugan, karagatan ang ating sinisira, yun ang pinakamahalaga. Pagka walang tubig, hindi ka mabubuhay. Kahit nasa iyo lahat ng pera. So, bakit yung kailugan, karagatan, ay sinisira natin? Okay lang, hindi na ako kulong. Pero wala naman ako nakakamiss. Gustong ipakulong. Diba? Yung mga nagtapon ng basura, nakasira ng ilog, ng kalikasan, ay isang makakapatay. Diba? Sa sambayanan. So tingin ko yun ang dapat na ipakulong talaga. Yun pa sinisira natin.